Hoy! Epifanio! Bakit ka nandyan? Hindi ako natatakot kahit 1,000,000,000 pa kayo! Bakit ka nagtatago dyan? Sa puntong ito, hindi niyo matatakot si Epifanio Labrador! Labas ka dyan! Labas! 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 Magandang araw sa inyo mga kababayan, sa mga iglesia ni Cristo, sa mga minamahal kong kapatid. Kamusta kayo dyan? Nakasama ba kayo sa Philippine Arena? Gusto sana sumama doon. Kaso medyo masama ang aking pakiramdam. Hindi ako makakabiyahe ng ganung kalayo. No? Kasi alam niyo naman, medyo tayo minsan may mga pagkakataon na kondisyon tayo, minsan naman hindi. Nakakamiss din siyempre yung mga rally na ginawa natin. No? Nagsama-sama tayo doon, may isang tinig na may isang diwa, may pag-ibig. No? Na yung sabi ko nga sa inyo, tayo ay isang tao na ginawa na para talaga, parang pag kinalaban mo ang isang ganung grupo na may pagkakaisa, para kang binato na solid na bato. Samantalang sa kanila, napakarami nila, sabi nila sila madami. Mas marami talaga sila. Iglesia ni Cristo, ilang percent lang ba? 3% lang. Sila, napakarami, sa dami ng karagatan sa buhangin. Baka mas ganun karami, mas madami pa sa karagatan ng buhangin sa dagat. Kasi dami ng karagatan sa buhangin sa dagat. Pag binato sa iyo ang buhangin, hindi nakakasakit, nakakapuhing lang. No? Yung puwing na yun, madaling tanggalin yun. Linisin mo lang yun, tanggal na yun. Parang gano'n, madami sila pero hindi nakakasakit. Pag binato mo yung buhangin, hindi masaktan, di ba? Pero tayo, mga iglesia ni Cristo, solid. Pinag-isa tayo ng isang aral na pag-ibig, isang hatikain, isang boses sa pamamagitan ng leader na ginawa nilagay ng Panginoon Diyos na si kapatid Eduardo Manalo. Ipinag-isa niya tayo sa isang pag-ibig at magkasundo, sa isang salita, sa isang pagpapasya. Kaya pag bumato tayo, masakit, solid. Nakuha niyo yung talinghaga, nakuha niyo yung ganon ang kaisahan sa Iglesia ni Cristo. Kaya ngayon, napakasarap, nakakamiss yung rally. Sana maulit yung rally na mas malaki doon, na parang kung saan magkakaisa tayo lahat. Para tamo, di ba doon sa rally napansin niyo, pag naglakad ka doon, may natutulog sa kalye, di ba sa kalsada may natutulog ng mga kapatid. Sa iba yun, naapakan na yun. Baka masipa pa yun, o sipain pa, sadyain pa. O di ba? O kaya pagsabihan pa. Doon di ba sa mga kapatid, iniiwasan yung tutulog, ginagalang. Saka kahit may magkabanggaan ka, wala nagagalit. Di ba? Kasi alam na pag-ibig sa kapatid, ay kapatid yan, pag-ibig yan. Di ba? Ganun. Doon sa lugar na yon, hindi walang kaguluhan, walang nagmura na, ikaw ba ganyan? Bakit dinaya mo ako sa tinda? Akin na yung sukli. Walang ganun, may ingay, di ba? Sa iba, narinig nyo, kagulo talaga eh. May nagkakarakros, may nagiinom doon sa gilid, may mga tumutoma, di ba? Kasi yan, hindi natin kayang itanggi yan, mga kababayan. Aminin natin, ang Iglesia ni Cristo hindi lang kaisahan, hindi lang disiplinado, may takot na gumawa ng bagay na ipinagbabawal. Ano ba yung mga pinagbabawal ng Iglesia ni Cristo? Siyang nakasulat sa Biblia na binasa ng kapatid Eduardo Manalo na siyang itinuro sa aming mga Iglesia ni Cristo. Alin nyo? Tulad ng pag-inom, pangangalunya, mga bagay na nakakasama sa paligid o maging kalusugan man, mga pagmumura, lahat. Baka man may nakakagawa pa rin yan, pero yung aral katitingin, tao lang kasi ang tao nagkakamali eh. Pero may pagsasala. Sabihin, yung puso ng isang kapatid na nakasunod, na sumusunod, hindi ganun kalakas o karami ang nagagawa niyang kasalanan kasi lahat tayo nagkasala eh. Di ba? Lahat tayo nakakagawa. Walang hindi naman sinong tataas ng kami dito na wala siyang kasalanang ginawa. Ako perfect, walang kasalanang ginawa. Sinulat niya pa lahat ng ginawa niya sa isang araw. Wala siya nakitang labag siya. Mali. Lahat tayo nagkasala. Kahit anong gawin mo. Di ba? Tao tayo eh. Nasa laman tayong kalagayan. Di ba? Magkakasala ka. Yun ang sinasabi ko na hindi maintindihan ni Mr. Epifanio. Na siguro sa bagay, kasi si Mr. Epifanio walang alam sa Biblia. Ngayon, ito tuturuan ko siya tungkol sa Biblia. At ito ay request din ng mga kapatid natin. Na ulitin ko daw yung sinasabi, ito, Iglesia ni Cristo lang ang may aral nito. Mr. Epifanio, makinig po kayo sa aking gagawin pagsusulit dito. Meron po akong nilagay na whiteboard dito. Makikinig ka po sa aral na gagawin natin. At ikaw, Mr. Epifanio, bago ka magsalita, ito, Iglesia ni Cristo na nakaisip nito. Si kapatid na Peris Manalo ang sugo ng Diyos sa huling araw. I-explain ko sa inyo yan kung paano naging sugo. I-recap po ng konti. Mula sa mga wakas ng lupa, yung siya sabi ko sa iyo. Pagkatapos ng ika-ayon na tatak, yung siya sabi sa Revelation na merong lilitaw sa Isaiah, na merong lilitaw na mula sa mga wakas ng lupa, na tinawag kita mula sa sulak na yaon, doon sa silanganan. Kailan yung mga wakas ng lupa? Batay sa pag-aaral natin, July 27, 1914, at siyang kaalinsabay na sabay sa pagrehistro sa SIC na Iglesia ni Cristo, na nirehistro mismo ni kapatid na Peris Manalo, at siya ang sinasampalatayanan at siya talaga tinutukoy ng Biblia para sa akin kahit hindi pa ako iglesia, na siya ang katuparan ng hula sa banal na kasulatan. Kaya ito, siya din, kung siya nagturo noon mula sa sinugo ng Diyos sa huling araw na ito rin, siya din nagturo nito, yung digmaan na magaganap. World War I, World War II. Ituturo ko sa inyo kung ano ibig sabihin ito. Ito, kikilabutan kayo. Ito si Mr. Epifanio, wala na ito eh. Si Mr. Epifanio, kung ano na lumabas sa isipan niya, i-speak niya, sasabihin niya. No? Kung ano na lumabas sa isipan niya na pinagsama-sama niya, yun lang gusto niya sabihin sa tao. No? Ito kasi aral to. Aral to, nasa Biblia pa. No? At history pa. Pinagsamang history, talino, at biblical. Magugulat kayo. Sa mga hindi pa nakapakinig, pakinggan kayo kung ano ibig sabihin nito. Noong World War I, nagkaroon ng digmaan. Nagkaroon ng digmaan, ito ngayon kaalinsabay ng Iglesia ni Cristo, July 27, July 27, 1914, ang unang digmaan nag-start. Di ba? Unang digmaan nag-start ang July 27, 1914 Babayin ko. Tandaan nyo July 27, 1914. Ngayon, yung unang digmaan nangyari, may hinuhulaan sa Revelation. Babasahin ko ang hinuhulaan sa Revelation para magkaintindihan tayo. Basahin ko muna Ito. Ang sabi sa Revelation ganito, Revelation 8:1. May Biblia kayo sa bahay, buksan nyo. Kahit anong salin. Ito unang salin, sasabihin ko
Nang tanggalin ng tupa ang ikapitong selyo, tumahimik ang langit ng mga kalahating oras. Ito, basahin natin sa dating salin. At nang buksan niya ang ikapitong tatak, ay nagkaroon ng katahimikan sa langit na may kalahating oras. Nagkaroon pala ng katahimikan sa langit na may kalahating oras. Alin ang tinutukoy ng Revelation 8:1 na siyang iglesia ni Kristo lang ang nakapagpaliwanag. Wala nang iba pa. At talaga masasabi mo, kung iglesia lang ni Kristo ang nakapagpaliwanag, ibig sabihin tunay ang reliyong ito. Bakit? Ano yung nasa Revelation 1:8? At nang buksan niya ang ikapitong tatak at nagkaroon ng katahimikan sa langit na may kalahating oras. Pero bago yan, tandaan niyo, may kalahating oras. Babasahin ko muna sa inyo yung ikalawang Pedro 3:8 sa saling ASND. Bagnagan niyo, datapot wag ninyong kalimutan mga minamahal. Wag daw kalimutan, sabi. Ang isang bagay na ito, alin yun? Na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Diba? O, ibig sabihin, sa ibang salin, ngunit huwag mo sanang ninyong kalimutan mga minamahal na ang Panginoon walang pinagkaiba ang isang araw sa 1,000 taon. Para sa Kanya, ang mga ito ay pareho lang. So, ibig sabihin pala, ang 1,000 taon at 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Ang isang araw sa Diyos, katulad ng 1,000 taon. Sabi ng iba, hindi daw wala tutukoy na mundo yun. Alin pa ba ang tinutukoy? Kayo ba Diyos ang mga tao? Kayo ba Diyos ang Diyos? Kayo sino Diyos sa kanila sa Diyos? Yung mga taga-Mars? Siyempre yung mga tao, kaya mga tao kausap na rito. Kaya yung isang araw sa Diyos, tandaan niya, ang isang araw sa Diyos, katumbas ng 1,000. Pero katumbas ng 1,000, ha? Tandaan nyo, ha? Ang isang araw sa Diyos, katumbas ng 1,000. Tandaan yan. Ngayon ganito, yung digmaan, itong World War I, World War II, kukumpitin natin yung pagitan nito. Yung pagitan ng dalawa na yan, ha? Magugulat kayo. Ano sabi? Ang isang araw, 1,000 katumbas. Ngayon, alam naman natin ang isang araw sa atin dito sa mundo may 24 hours lang. Ngayon ang tanong, kukunin natin ang isang araw sa Diyos 1,000. Kukunin natin ano naman ang isang oras lang sa Diyos sa taon natin. Kasi ang isang araw sa Diyos 1,000 sa atin eh. O kukunin natin yung isang oras lang, hindi isang araw, isang oras lang. Mamaya kumpitin natin. Ang digmaan World War I nagsimula July 27, 1940. Nagsimula ang iglesia, kaalinsabay, katuparan ng hula. Natapos ang digmaan, unang digmaan natapos November 11, 1918. Tandaan nyo, November 1918, search nyo. Nagsimula ulit, September 1, 1939. World War II to, 1939. Ito, World War I. Date. Ang kukunin natin, yung pagitan nitong date na to. Yung pagitan nito. Sakto, walang kulang. Pati date, oras, yung pagitan kukunin nito. Kung ilan to. Kung marunong kayo mag-compute, simulan nyo na. November 11, 1918. Ang natapos ang unang digmaan. Nagsimula ulit, sa mahabang panahon, nasundan World War II na. Nasumiklab September 1, 1939. Ngayon, ano sinasabi ng Biblia? Ano ibig sabihin ko? Kukunin natin yung kaninang kinumpute natin. Ang isang araw sa Diyos, 1,000 na tao. Ang tanong, kung isang araw pala 1,000, ano naman ang isang oras na sa Diyos sa tao? Ano katumbas ang isang oras? Ano para makuha ang isang oras? Meron tayong 24 hours sa mundo. I-divide natin ngayon. 24 hours, divide 1,000. Ha? I-divide natin. Lumalabas, pag kinumpute mo, nandito na po sa atin, ha? Kahit compute niyo po, lumalabas, 41 years, buburahin ko na po para malinaw. 41 years and 8 months. 8 months. Burahin natin dali. 41 years and 8 months. Ibig sabihin, ang isang oras sa Diyos, lumalabas 41 years and 8 months. Kasi ang isang araw 1,000 eh. Dinivide ko yung 24 sa 1,000. Kaya lumalabas 41 years and 8 months. Ha? And ang bakit ng Biblia, may kalahating oras. Hahatiin mo ngayon itong 41 years sa 8 months sa dalawa. Divide mo sa dalawa. 41 years, 8 months, hatiin mo sa dalawa. Ang lalabas na sagot, ito, 20 years and 10 months. Iyan ang dalawa. Sakto 20 years and 10 months. Hinati sa dalawa kasi sabi ng Biblia, may kalahating oras sa katahimikan. Sabi sa talata, hindi ako ha. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, ang unang siklab ng digmaan, noong November 11, 1918, ang nagsiklab pala July 27, 1914, natapos ang unang digmaan, November 11, 1918. Humabang panahon, pagitan, nasundan ng September 1, 1939. Ano ba sagot kapag kinumpit mo itong dalawang pagitan na to, itong taon na to? Alam mo anong sagot? Ha? Batay sa eksperto, batay sa aking pagsisaliksik, ito, 20 years, 9 months and 20 days. Ano? 20 years, 9 months and 20 days. Kamunting kaalaman. Nagtatanong na ng karamihan. Bakit sa unang compute mo, 20 years and 10 months? Bakit sa kinumpute mo rin talagang date, 20 years and 9 months? Halos magkadikit, magkaparehos. Alin ba totoo dyan? Ha? Ang totoo dyan, ito. Kasi sabi ng Biblia, may kalahating oras. Hindi sinabing eksaktong kalahating oras. Kuha nyo, kapag sinabing eksakto, ito yun. Pag sinabing may kalahati, ito yun. Basahin ulit natin para malinaw ha. Basahin ulit natin yung talata na yun ha, sa Revelation, ha? Revelation 8:1. At nang buksan niya ang ikapitong tatak at nagkaroon ng katahimikan sa langit na may kalahating oras, na may
kalahating oras. Wala sinabing eksakto. Kaya tapa yung compute natin. Tugma is 20 years and 10 months. Pag kinumpute mo yung dalawa na kahit sa bahay niyo po, ulitin niyo to. Tugma ito, nahulaan ng Biblia. Ang pagsiklab muli ng digmaan, ikalawa, na sinabi ni Panginoong Jesucristo. Ang sinabi ng Panginoong Jesucristo na habang siya ay nakaupo sa bundok ng Olibo at sinabi niya sa kanyang mga alagad, sabi niya, mag-ingat kayo. Ito sabi ng Panginoong Jesucristo, hindi ako Mateo, babasahin ko saan? Sabi ng Panginoong Jesucristo, tugma kasi magkakaroon ng sabi ng Panginoon Jesucristo, magkakaroon ng digmaan at aalingaw ang digmaan. Ang magkakaroon ng digmaan, ito yung First World War. At aalingaw ito yung World War II. No? Sa Mateo 24:3 hanggang 6. At samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng mga olibo ay nagsilapit sa kanya ang bukod ng mga alagad at nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin kailan nangyari ang mga bagay nito at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at katapusan sa libutan. At makakarinig kayo ng digmaan at aalingaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong mangluminahan sapagkat kailangan ito mangyari at dapat hindi pa wakas sapagkat magsisitindi ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa bansa laban sa kaharian. Ito na yun, katuparan ng hula. Si kapatid na Felix Manalo lang ang nakapag sabi nito, kaya hanggang sa panahon natin ngayon, nakarating sa inyo, nakarating sa akin, at siyang inasalin ko rin sa inyo, na ang pagitan talaga ng November 11, 1918, at muli sumiklab noong September 1, 1939, ay 20 years, inate, 41 years, 8 months, hatiin mo, may kalating oras ang lalabas, 20 years and 10 months, pag kinupit mo yan, 20 years and 9 months and 20 days, parehas na ito, ang sabi na may kalahating oras, wala sinabi sakto, kaya ito ang tamang sagot, 20 years, 9 months and 20 days, kumpitin nyo, sabihin, sakto yung sinabi ng Biblia na may kalahating oras, ibig sabihin, ang nangyaring digmaan, World War I, World War II, scripted sa Panginoon ng Diyos na alam na niya mangyayari. Kaya sinabi niya ng Panginoon Diyos sa Panginoong Jesucristo. Di ba? Kaya yung sinabi niya sa Isaiah na ikaw, hinawakan ko sa mga wakas ng lupa. Totoo yun na pinangaral ni Felix na katuparan noon, walang iba ang kapatid na Felix Manalo at ang iglesia sa bansang Pilipinas na mayroong ibang tupa na magmumula sa silanganan, sa mga pulo ng dagat, walang iba kundi ang Pilipinas. Na siyang katuparan. Kung ito ay totoo, na sinabi ni mismo ni Felix Manalo, totoo din ang sinabi ng kapatid na Felix Manalo na magkakaroon lilitaw ang iglesia sa bansang Pilipinas. July 27, 1914, kaalinsabay ng digmaan. Kaya walang duda, Mr. Epifanio, yung inuusig mong iglesia ay siyang tunay na sa Diyos. Kaya siya sabi mo mga kriminal, mga matay tao, sige lang, sabihin natin. Pero wala ka na itong bagay na to, nahula. Sa'yo hula, literal na hula-hula lang, haka-haka. Ito prophecy, iba ang guess sa prophecy. Ang guess yung hula, si Madang may bulang kristal, yun ang hula. Yun siya, Mr. Epifanio. Ito, hindi to guess, hindi to hula. Ito ay propesiya na hindi kaya o hindi arok ito. Malamang Mr. Epifanio, ang laman ito, dito masasabi talaga ang utak minsan pag piniga mo, may makakatas dapat. Kung baga sa kalamansi, hindi nakabilad sa araw. Nasa presyo pag piniga mo puro-puro. Si Mr. Epifanio, pag piniga mo wala ka mapipiga, 'di ba? Mapakla. 'Di ba? Sabi niya sa balita nangangamoy, nangangalingasaw, no? Bakit hindi sakto? Sinabi ng Biblia kasi dito mapapatunayan na may kalahating oras, ni wag mong dadagdagan, sabi ng Biblia, ni wag mong babawasan. Ibig sabihin, ang Biblia nagsasalita, eksaktong panahon, eksaktong mangyayari, eksaktong lokasyon, eksaktong araw. Hindi siya ng Biblia. Kapag sinabi niya sa mga wakas ng lupa, sa panahon na kung kailan, malapit na, sumiklab na ang digmaan. At saan? Saan dako? Sa silanganan. Kailan? Yung digmaan, 1914, July 27, 1914. Saan magmumula? Sa Pilipinas. Saan ba nagdako sa maraming Kristiyano sa malayong silangan? Saan ba? Sa isang ba? Walang iba kundi bansang Pilipinas lang. Huwag mo sabihin bansang Japan. Kalamitan sa bansang Japan ay Buddhist. Bagaman nahaluan ng ilang porsyento lang. Pero Pilipinas ang natatanging Kristiyano na country dito na napakarami. Sa bansa itong bansa na siyang hinuhula sa mga pulong dagat. Alin ba mga pulong dagat? Marami din naman Japan. Marami din ang New Zealand. Marami din naman ang ibang bansa. Pero ang Pilipinas, sa sikatan ng araw, sa silanganan, sa malayong lupain, sa mga wakas lupa, tumutugma sa Pilipinas, walang iba Pilipinas. Sino ba sa Pilipinas nagtayo na nakaaling-sabay na sinasabi ng July 27, 1914? Kailan? Kapatid na Felix Manalo na irehistro. Na-irehistro hindi nangaral. Kasi kung nangaral, 1913 pa lang, nagsasalisita siya. 1912 pa lang, marami siyang kinaakan ibang reliyon. Siya ay nabalita ako, sa akin ito, nag-atheist pa nga siya, nag-sabadista siya, nag-ano siya iba-ibang reliyon. At ito nga, na-irehistro niya ang SASEC, 1914, July 27. Sakto, tugma. Sa madaling salita, walang duda ng Iglesia ni Cristo kinaaniban. At na siyang dapat ay ang Iglesia ni Cristo ngayon na siyang inuusig ni Epifanio, ni Mr. Epifanio, na minumura. Kaya tugma yung sinabi ng Panginoon sa Cristo, uusigin kayo dahil sa aking pangalan. Yun ang sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Ang lahat ng ito, tugma, hindi to coincidence. Malian niya, hindi kayo mag-compute. Tugma ito sa sinasabi ngayon ng Biblia na walang duda. Ito talaga yun. Di ba? Yan ang sinasabi ko, Mr. Epifanio, wala ka kasi nito. Ngayon, alam mo na. Di ba? Paano mo kukontrahin to? Mumurahin mo na may iglesia. Ganyan, iglesia. May ganyan bangkanya, iglesia. May ganyan. Ito, lilinawin ko lang doon sa sundalong sinabi ko nung araw. Marami sabi, ibig sabihin, ang iglesia ni Cristo may sundalo. Wala sundalo iglesia ni Cristo. Kung may sundalo man, army, yun yung natapos ng course. Nag-criminology ata ako nagtapos ng course. May mga pulis pa nga iglesia ni Cristo. Yun yung individual. Course niya yun. Siyempre, sa Pilipinas, todo ako, IT ako. Isa doktor, isa ganyan. Siya sundalo, pulis. May gano'n ng iglesia ni Cristo. May taga-ano pa, may artista pa nga iglesia ni Cristo. May vlogger, iba-iba. Ito sa sinabi ko sa nakaraang video, ibig sabihin, gusto ko si patunugin ni Mr. Epifanio na wala daw krimen na nangyari nung panahon ng iglesia. No. Hindi krimen tawag doon. Sa panahon ng mga Israelita, may mga kawal nagbabantay. Pag hindi nakipaglaban si David,
Nakipaglaban si David. Mga kawan, mga sundalo ng araw, nakipaglaban si Abraham, nakipaglaban. Ang sabi ko, ang Iglesia ni Cristo, kung sa anong paraan ang pakikipagdigma namin, sa talata ng Biblia, sa aral, sa katwiran. Hindi na uso yung dating tagaan panahon ni David, hindi na uso yun. Kaya Iglesia ni Cristo, siyempre, pag kasi ingatan ninyo ang buong kawan ng buong Iglesia. Kaya ang Iglesia ni Cristo, hanggat maaari ang Iglesia ni Cristo, lalaban sa talata ng Biblia sa katwiran, sa kabutihan na gagawin sa'yo. Pero kung halimbawa, kung maglagay ng sundalo, yung mga army ng nung araw o sundalo ngayon, para maingatan, walang magkagulo, kasi nyo pag may rally, may mga pulis kinausap, nakipag-usap ang iglesia doon sa mga kapulisan. Kasi parang walang gulo. Kasi kung walang pulis yun, may bumato doon, kalaban ng iglesia, magkakagulo. Siyempre, ikaw papayag ka ba naman, sinunto ka, didepensa ka. Kaya may mga pulis. Kaya sa mga iglesia ni Cristo, yung tabi may mga pulis sa iglesia ni Cristo, may mga army, maaaring meron, dahil sa seguridad. Kuha niyo yung punto ko. Si Mr. Epifanio, kapag nakita ang pulis doon sa iglesia, sundalo, sabihin, mamamatay tao daw Di ba? Pag may nakita mga iskan doon, sabihin, mamamatay tao daw Mali, yung po yung nagbabantay ng security sa iglesia, pag may nagpapatawid na kapatid, halimbawa, walang security, walang iskan, tumawid yung kapatid, nabunggo. Sino sasagot doon? May iskan. Pina-stop mo na yung sakyan, napakisuyuan, tumawid ang kapatid. Ano nangyari? Nakatawid na malawalhati. Kasi yun ang security ng iglesia. Kaya wag po pibintahan ni Mr. Epifanio tungkol dyan na security. May mga security tayo, yun yung convenience store, meron security guard Di ba? Yun sasabi ko sa inyo. Iglesia, may security yan para sa mga kabutihan. May pumarada dyan sa kapilya. Hindi naman. Wag muna dyan kapatid, huwag ka muna pumarada dyan. Kung walang ganun, magkakagulo na. Ang hirap kasi si Mr. Epifanio, nasanay kasi ganyan Kayo, walang security, walang organizer, walang pagkakaisa, kaya nagkakaroon ng pagkabahabagi. Ang iglesia ni Cristo magmula sa seguridad ng kanilang pagsamba hanggang sa gate. May bakod niya kaya may bakod Kasi pag walang bakod ng iglesia, pwedeng nakawan. Pag nanakawan, kukulong. Yung ba kriminal ng iglesia? Dumipensa ang iglesia, ano ba? Dumipensa, yung ba kriminal ng iglesia? Hindi, Mr. Epifanio. Di ba? Hindi kriminal yun, hindi masama yun. Di ba? Lahat tayo may kanya-kanya security. Yung bahay mo may bakod Di ba? Pag pumasok ako, pwede mo akong pakulong, pwede mo akong saktan doon. Ugot maaari. Kriminal ka ba noon? Hindi. Yun sinasabi ko sa iyo, lahat ng bagay sa mundo dito, lalo Iglesia ni Cristo, iniingatan kasi ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Yun ang paliwanag ko doon sa nakaraang video. Kaya nung araw, yung mga sundalo ang Israelita at mga kaila David. No? Paano? Napaliwanag ko na ang tungkol dito. Ulitin nyo lang kung ano, i-review nyo. Ito talaga ang tama. Walang duda. Sakto. Walang labis, walang kulang. Talagang sakto ang naganap, ang digmaan. Scripted na. Katahimikan sa langit, meaning katahimikan sa langit. Kasi ang kaguluhan sa mundong ito, ang nakaugnay sa langit Kaya katahimikan sa langit, itong digmaan nangyari pagitan. Na-compute natin, walang duda ito yun. Si Mr. Epifanio, tsak na tsak ko, wala nito. Tsak na tsak ko, hindi niya arok to. Kukontra siya doon sa mga bagay na panood niya ng video, mga nakaraan pa. May fallen angel, yung kapatid daw, tiniwalag, nabanggit na yan, tapos na natin yan, huwag natin ulit-ulitin yan. Di ba? Naglalarong bata, di ba? Sa compound, palabas lang nila na dinukot sila, pero hindi naman pala. Yun yung panahon na yun, inulit ko lang din, Mr. Epifanio, para sa'yo, para reviewin kita. Kaya ito, malinaw na malinaw to, mga kapatid, no? Kaya, sa pagmumura ni Mr. Epifanio, batas na ang bahala sa kanya, pero susuklian natin siya sa pamagitan natin ng aral ng salita ng Diyos at ng kabutihan. No? Itong aral, kabutihan na to Di ba? Yung malibang ka lang dito manood ka rito marami na natutunan kayo Di ba? Kaya Mr. Epifanio, itong bagay na to, hindi mo to kayang arukin. Wala ka nito siguro. Ang alam mo na siguro kumampi sa kalaban, maging bias. Kasi nga, ewan ko kung ikaw ay inutusan ba o ikaw ay naabutan, hindi ko alam yan. Kaya sabi ng karamihan yan. No, pero sinisigurado ko sa iyo, lahat ng sagot, lahat ng tuligsamo sa iglesia, matagal na nasagot. At ito, sumasagot ulit na mas may patibayan, na may pag-ibig at biblical pa, hindi tsorya, hindi haka-haka. Hindi to tsorya. Hindi to coincidence. Si Caperis lang ang nakapagsagot nito. Siya lang nakapag-explain nito na nakabot sa ating panahon ngayon. Siya lang. Kung may iba sabi, hindi, matagal na alam yan, hindi Si Caperis lang nakakaalam nito. Na wala iba. Kaya nagulatan lahat nalaman to Ang galing ng sugo ng Iglesia ni Cristo sa kapatid na Peris Manalo. Di ba? Take note, ang sugo, Anghel, hindi porket anghel hanapan mo ng pakpak. Sabi ng isang doon sa yung nagtago. Bakit lang pakpak? Pakpak, bakit anghel ba may pakpak? Di ba pagkakilala mo? Ang anghel dalawa. Ang isang uri doon, yung anghel sa kalagayan, saka anghel sa paggawa, yung mensahe, yung sugo. Di ba? Sugo ka mensahero ka ng Panginoon Diyos anghel ka, pero hindi mo napakpak. Diba? Yan ang hirap kasi kapapanood ng mga telenovela. Diba? Hindi porket alien, sinabing alien, yung malaki mata na, yung gano'n yung mukha, alien. Pag sinabing alien, hindi ka ganito. Kalibang planeta ka, pwede ka ibang bansa, alien ka rin, illegal alien. Diba? Hindi porket sinabing alien napanood sa TV. Kaya nangyayari sa inyo, kakapanood sa TV. Diba? Kala nyo lahat ng anghel may pakpak. Kala nyo alien itsura gano'n, pagkakayan sa ET. Alien, hindi gano'n. Mga kamunti, mga kapatid, diba? Kaya si Mr. Epifanio, hindi niya alam yung gano'ng bagay. No? Ang lahat sa kanya, ang kulay itim, lahat ng dark. Ang lahat ng blue sa kanya, kulay sky blue, white blue, yellow blue, lahat yung blue sa kanya. Hindi niya detalyado. Sa tayo kasi detalyado. May aral tayo ng banal na kasulatan. Ito ang natutunan ko. Diba? Happy hope lang to, 10% pa lang to. Diba? Kaya pag Iglesia ni Cristo matatag, matibay, sa pag-iisip, sa puso, sa paninindigan, sa disiplina, sa pagmamahal, sa isang salita, sa isang paninindigan, yan ang Iglesia ni Cristo. Yan ang itinuro sa amin ng tagapamahalang pangatan ng kapatid na Eduardo Manalo. Nagturo ng puro kabutihan sa amin. Kaya kami nasiksik ng talino, nasiksik kami ng karunungan at ng pag-ibig. No? Siyempre tao tayo, nag-guide tayo minsan, no? Ito ay aking mga reaksyon, teorya, opinyon, mga bagay na aking sinabi sa inyo, no? Hanggang sa susunod, paalam.